Kapatid, naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar o sa isang bahay na napakaganda sa panlabas? Pero pagpasok mo, magulo, madumi, at hindi ka aya-aya. At alam mo ba kapatid, minsan ganun din po ang buhay ng tao. Maayos sa panlabas, parang okay, mukhang religious, active sa church, mabait. Pero ang tanong, malinis ba ang puso sa harap ng Diyos? Naka-align ba ang puso sa kalooban ng Panginoon? Ngayong Holy Monday kapatid, pag-uusapan po natin ang isang powerful na pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus. Basahin po natin yung pangyayari dun sa Matthew chapter 21 verse 12 to 13. Sabi po dito sa verse 12, pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Verse 13, sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Grabe, ano po? Ang context po nito mga kapatid, ito po ay nangyari pagkatapos ng triumphal entry ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Ano po? Pagpasok niya po sa templo, ang lugar na dapat ay banal para sa pagsamba, ay nakita po ng Panginoon na ito ay naging lugar ng iba't ibang negosyo, hayagang panlalamang ng kapwa, sugalan, at kawalan ng tunay na pagsamba, kawalan ng respeto sa templo. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus nun? Nilinis niya ang templo. Winaksi niya ang lahat ng masasamang ginagawa doon sa loob ng templo. Ngunit kapatid, hindi lang po ito tungkol sa physical na templo. Dahil ayon po sa Biblia, ayon po sa salita ng Diyos, na mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ibig sabihin kapatid, tayo po ang templo ngayon ng Panginoon. Naninirahan po sa bawat isa sa atin ang kanyang banal na Espiritu. At kung nilinis ng Panginoong Hesus ang templo noon, ay ganoon din po ang gustong gawin ng ating Panginoon sa ating puso, sa kanyang templo. Linisin ito upang maging kalugod-lugod at nararapat sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ano po ba ang nakakapagparumi sa ating mga puso mga kapatid? Yung mga lihim at hayagang mga kasalanan, yung pagmamataas, yung hindi pagpapatawad sa nagkakasala, yung pagiging hipokrito, yung pag-ibig sa salapi, sa kayamanan, o sa kahit na ano pang mga bagay dito sa mundo, at marami pang iba. Remember kapatid, that God is all-knowing. Wala po tayong may tatago sa Kanya. Alam niya po ang tunay na nilalaman ng ating mga puso. At ang sabi po doon sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Pero may napakagandang balita kapatid, na hindi lang po nililinis ng Panginoon itong kanyang templo, kundi ito po ay binabago niya. Kaya nga po sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Parang cellphone po yan kapatid, kahit gaano kaganda yung unit, kung ito naman po ay puno na ng virus, mga trash files o iba pa, ay nagiging mabagal na po ito at worse, nasisira na po ito. Hindi na po magagamit. At ganoon din po ang puso natin kapatid. Kapag puno na ito ng kasalanan, kapag puno na po ng mga hindi magagandang bagay ang puso natin, nawawalan na po ito ng tunay na kabuluhan at worse, nasisira na po ang buhay natin. Kaya ngayong Holy Monday kapatid, tanungin mo ang sarili mo, ano ang kailangang alisin ng Panginoong Hesus sa puso mo? May mga bagay ka bang hindi mo maiwan, mapakawalan, o matalikuran na hindi naayon sa kalooban ng Diyos? Kapatid, huwag ka pong matakot dahil ang Panginoong Hesus ay hindi lang judge. He is your Savior. He is our Savior. Always remember kapatid, bumaba po ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Pagpakawalan tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at iligtas tayong lahat. Hindi po siya naparito para hanapin ang mga perpektong tao. Dahil wala namang pong perpekto maliban sa Kanya. Nandito po siya para sa mga taong may puso na handang magpalinis sa Kanya, sumunod sa Kanya, at magpasakop sa Kanya. At ngayon mismo kapatid, hayaan mong pumasok ang Panginoong Hesus sa templo, sa buhay mo, sa puso mo. At kung may kailangan siyang alisin at linisin, hayaan mong gawin niya yon sa iyong buhay. Dahil kapag malinis ang puso mo kapatid, doon po tunay na mananahan ang presensya ng Diyos. Let Jesus cleanse your heart today kapatid. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, hindi sa gawa mo.
kundi sa puso mo. Amen?